Japan, hinahunt sila doon. Sa maikling panahon ng pakikisalamuha, nabuo sa aking isipan na iba man ang kanilang itsura, di ko man maintindihan ang awit nila. May koneksyon kami sa isa't isa. Parang tao, parang kaibigan, ngiti at saya, tila ba walang katapusan. Ang mga false killer whales tulad nitong si Tongkang, isa daw sa pinakamaamong mga hayop sa buong mundo. Isa rin sila sa pinaka-trainable mga marine mammals ang tawag sa kanila. Katulad daw sila ng mga tao, parang tayo. Mahilig tumawa, mahilig maglaro, mahilig matuto, maamo. Pero katulad din ng mga tao, hindi palaging purong ngiti ang buhay. Minsan may mga panahon ng lungkot, panahon ng pagkakasakit, at minsan natatapos ang mga ngiti. Noong nakaraang linggo, July 26, 2001, nagsimulang magkasakit ang isa sa mga false killer whales ng Ocean Adventure. Si Deuce, kung tawagin nila, ay may sakit na pneumonia. This is very much like people get sick and die, is that one of our whales, for some reason, became immune suppressed. There's no explanation for that. You know, why did you get the flu and not the other person? Deucey was always our vulnerable one, the one we worried about the most. He didn't get sick all that much more, but when he got sick, he always got a little sicker. Agad nilang ginamot at binigyan ng antibiotics ang balyena, pero pagkatapos ng 4 na araw, na-dehydrate si Deuce at tuluyan nang pumanaw. Bakit namatay si Deuce? 7 taong gulang pa lang ang balyena, kaya hindi naman maaaring sabihing dahil sa katandaan. Sa tubig kaya? These animals are well acclimated to the water temperature and all that. You know, we work very hard to make sure that that environment is safe for them. Pasok sa safety standards ang coliform count ng tubig sa Ocean Adventure. Patunay na ligtas ang tubig dito. Kung tubig nga naman daw ang dahilan, bakit iisang balyena lang ang naapektuhan? Animals live and die. People live and die. When you're in the animal business, you have the joy of birth. You get to enjoy time with people and animals, and then they die. Naniniwala ang Ocean Adventure na ang pagkamatay ni Deuce ay hagupit ng kapalaran. Parang tao, kung oras mo na. Nakakalungkot ang pagkamatay ni Deuce, lalo pa sa kanila na itinuri na siyang kapamilya. Ganun pa man, naniniwala ang Ocean Adventure na hatol daw ito ng kapalaran at hindi ng kapabayaan. Was keeping. Aside from this, yung pagkamatay ng whale, nagbubukas din ito ng iba pang issue. Pero iba ang opinyon ng mga animal rights activists sa pagkamatay ni Deuce. Kahapon, isang piket ang isinagawa nila sa harap ng DNR para iprotesta ang pagkamatay ng balyena. It just confirms what we've been saying all along, na these animals do not survive well in captivity. And as a matter of fact, in all of the big oceanariums around the world, hindi nabubuhay. If you observe, wala silang false killer whales. Isang study ang ipinakita sa amin ng Earth Island Institute. Ayon sa analysis ng Humane Society of the United States, umiikli daw ng hanggang kalahati ang buhay ng mga false killer whales kapag nasa hawla sila. Ibig sabihin, kung 60 years ang life expectancy daw ng isang balyena sa dagat, sa loob ng hawla, umiikli daw ito ng hanggang 30 lamang. Likas daw kasi sa mga hayop na ito ang lumangoy ng mahahabang distansya. Kung nasa isang saradong fish pen nga naman daw sila, hindi sila makakagalaw ng maayos, sanhi para daw umikli ang kanilang buhay. The experts just say that these animals are not meant to live in captivity. No, you have to understand that Kasi nungalingan, sigaw ng Ocean Adventure. Ayon sa kanila, wala pang extensive na study tungkol sa mga false killer whales. Katunayan sa mismong study na ipinakita sa amin, mababasa ang mga salitang ito. Nagsasabi na wala pang ang malawakang research na naisasagawa tungkol sa mga naturang balyena. Actually, it depends naman on how they are kept. Like in other countries and with other animals, sometimes if you keep them in captivity in a controlled environment, minsan mas tumatagal pa yung lifespan nila kesa in the wild. Sa kabila nito, hindi maikakailang maraming balyena ang nasusugatan o namamatay habang ibinabiyahe sila sa mga whale shows tulad ng Ocean Adventure. $300,000 ang bentahan ngayon sa bawat isang false killer whale. Malaking halaga, kaya naman laganap muli ang panghuhuli sa kanila. Ang videong ito ay galing sa Japan kung saan laganap ang panghuhuli sa mga balyena para i-export sa mga whale shows sa ibang bansa.
Hindi ko napigilang maiyak nang mapanood ko ito. Naitanong ko sa aking sarili, sino ngayon ang mas hayop? Sila o tayo? Simple lang ang protesta ng mga environmentalists. Karapatan ng bawat hayop ang mabuhay ng malaya. Malayang lumangoy sa malawak na karagatan, malayang lumangoy na walang panganib, walang harang. It's illegal. It does not have an ECC. It is illegal. It does not have a permit from the Bureau of Animal Industries. It was never evaluated. And now, even with all their sinasabi nilang experts, namamatayan sila ng hayop. Umabot na sa korte ang labanan pero matapos magpakita ng Environmental Compliance Certificate galing sa SBMA ang Ocean Adventure at matapos katigan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng naturang proyekto, nakakuha ng injunction ng Ocean Adventure at ngayon tuloy sila ulit sa kanilang operasyon. Sa pagkamatay ni Dus, muling nabubuhay ang laban. Nang magpikit ang mga NGOs kamakailan, isa lang ang kanilang sigaw. Walang hayop ang gustong mabuhay sa loob ng isang hawla. Huwag natin silang gamitin para sa ating sariling negosyo, sa ating sariling interes, para sa ating libangan at katuwaan lamang. This is all about animal cruelty. Na we take an animal out of its environment, we train it for our amusement, and then for it later on to die sooner or later. So these animals are literally dying to entertain us. Kabig naman ng Ocean Adventure at SBMA. Profesional ang trato namin sa mga hayop, inaalagaan namin sila at itinuturing pangang kapamilya. Kami ang nawalan at hindi kayo. He was a living being that was cared for tremendously. And he's part of our family, Yeah, not and theirs. we lost him. You know, he's gone. And I don't want to see people using his, death as some way to make their point. Dagdag pa nila, kung gusto nyo kaming ipasara nyo muna ang lahat ng SeaWorld sa Amerika, ang Manila Zoo, ang Crocodile Farm at iba pang animal parks sa ibang bansa. Pag napasara nila yon, sabihin nila sa akin, or they even attempt to do it, pasasara ko rin ito. Isang autopsy ang isinasagawa ngayon sa balyenang si Dus. Ipapadala ang resulta sa University of the Philippines para sa analysis. Linggo pa ang aabutin bago malaman ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng balyena. Sa ngayon, walang tunay na makapagsasabi sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng balyena. Walang tunay na makapagsasabi kung ano ang ibig sabihin ng mga iyak at sigaw na ito. Iyak ba ito ng pasasalamat o iyak para sa saklolo? If you look at the language of those people, it's spoken in terms of all or nothing. That's a belief system, that's a faith system, and it's not usually based in science. If you're really saving the animals, if you're really sincere, you will buy it, yes, save it, and then release it back to the wild. Hindi mo siya pagkakakitaan. You will remember in the family if someone dies, life must go on. Care people were there. Papel It laban happened sa about papel, 11:45. paniniwala laban sa negosyo, kaalaman laban sa kalayaan. Wala kaming papanigan sa isyong ito kundi ang mga hayop na napapagitna sa labanan. Kung makapagsasalita lang sana ang mga higante kong kaibigan, marahil sasabihin nila, ang mundo mo ay mundo ko, ang buhay mo ay buhay ko. Irespeto mo naman ang kalayaan ko kung paano ko nire-respeto ang kalayaan mo. Cara David po ang inyong kabrigada.